Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Muli ay nais ko po kayong batiin ng isang pinagpalang araw. At sa lahat po ng mga amin pong masugid na mga tagapagsubaybay ng programang ito, I would like to greet you a blessed day. So ngayong araw na ito ay makakarinig po muli tayo ng panibagong pangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos na siya pong magpapala ng ating mga buhay. Pero bago po yun ay maaari po bang anyayahan ko pong lahat na tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa isang napakagandang araw na ito na kami po ay narito at patuloy na nagpapakumbaba. Hugasan at linisin niyo po kami ng iyong banal dugo. At ayan mo po, Diyos, na dumaloy sa aming kalagitnaan ang iyong pong kapangyarihan at naway ang kapayapaan dumaloy sa buhay ng bawat isa. And may the love of Jesus Christ be felt today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang pamagat po ng aking ibabahagi ay You are blessed. Sa buhay po natin, napakalaga po ang deklarasyon na ito sabagkat nilayon po ng Diyos ang ating buhay ay kanyang pagpalain. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, in King James Version, sabi po rito, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, that you through His poverty might be rich. Itong verse na ito ay buhay na buhay po sa akin, sabagkat marami na po tayong pinagdaanang pagsubok, lalo na po ang mga pinansyal na pagsubok sa buhay po natin. Ever since ay nakita ko po ang kamay ng Diyos kung paano po tayo hindi pinabayaan ng Panginoon at naranasan po ang kanyang mayamang biyaya sa ating mga buhay. Kaya po ngayong araw na ito, gusto ko ibahagi ang ilang mga mahalagang bagay patungkol po sa pinagpalang buhay. At alam nito ng karamihan nating naging kasama sa ating paglilingkod sa loob ng mahigit 3 dekada nating pagpapastor. Isa-isahin po natin ang mga sinasabi ng verse na ito. Let's just expound it a little bit, no? Sabi ni Apostol Pablo, you know the grace of our Lord Jesus Christ. Unang-una po, ang malaman ng biyaya ng Diyos ay ang unang hakbang upang ikaw po ay makaranas ng God's unlimited favor, blessing, or unlimited resources or God's provision. Sabi po ni Apostol Pablo, for you know. In other words, we have full knowledge about God's grace o tinatawag nating God's unmerited favor. Sabi po ng Panginoon, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. So God wants us to have knowledge about His blessings for our life. In fact, sabi po ng Korinto, no eye has seen, no ear has heard, walang nakaunawa kung ano pong inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya, but it was revealed by the Holy Spirit. So, ang revelation about life that is so blessed was already given to us. Now, to give you some detailed explanation about God's unmerited favor, grace is fundamentally about God acting generously towards us.
even when we are unworthy or have done wrong. Kahit nga po tayo hindi karapat-dapat, pero dahil po sa biyaya ng Diyos, ay siya po ay nagpapala ng ating buhay. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos ay isa pong free gift. It's not something we earn through good deeds or action, but rather a gift freely given by God. So, ang pabor daw ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ay isang regalo na libreng ibinibigay ng Diyos. In other words, ang pagpapala sa buhay natin is a free gift from God. And also, grace includes God's ongoing help and empowerment for believers to live a life pleasing to God, including spiritual growth and sanctification. Sa theology ng Christianity, grace is central to the concept of salvation. Ang biyaya ay mahalaga yan kapag pinag-usapan ang kaligtasan na kung saan ang Diyos po ay nagbibigay ng pagpapatawad sa kasalanan at daan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lumang tipan, ang Hebrew word na ginamit ng salitang grace ay tinawag na hen, which means favor and kindness. At sa New Testament, ang ginamit po sa Greek word ay charis, o ang ibig sabihin ay kindness, favor, and goodwill. So, ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, na ang biyayang ito, ang pagpapala ng Diyos ay hindi sa atin nagmula. Maging ang ating pag-angat, maging ang ating pagyaman, at kung bakit tayo pinagpala, bagkus ang mga biyayang ito o ang mga pagpapalang ito ay mula sa Diyos na libreng naghandog ng kanyang pabor para sa atin. So, maliwanag pa po sa sikat ng araw kung ano ho ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Bagamat siya ay mayaman, siya ay nagpakadukha upang sa iyong karukaan, sa kanyang karukaan, tayo po ay yumaman. Alam nyo, ang pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos ay hindi po itong sugal na kapag tumaya kay panalo agad. No. There's no such thing as instant blessing or instant millionaire. Alam niyo mga magulang, mga kapatid, if you will read the whole context of 2 Corinthians chapter 8, ang tinutukoy po dito ay ang generosity ng Macedonian Church. Sabi po sa Biblia, na bagamat sila ay mahirap, they were in extreme poverty, but because of the grace of God, they were so blessed. In fact, nagawa pa nga nilang maging mapagbigay higit sa inaakala ng mga apostol at mga disipulo. Pinipigilan po sila sa pagiging generous dahil nakita ni Apostol Pablo ang kahirapan sa kanilang mga buhay. Subalit, because they knew the promises of God and they knew what Jesus did to them, ay masasabi po nating they are not poor, but rather they were so blessed. That's why Paul said that they are rich in Christ Jesus. Dahil ang Diyos ang nagpapala sa ating mga buhay at hindi po tayo, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay only by His grace that our life are so blessed. So ano po ang tatlong bagay na dapat mong maintindihan sa pagbabahagi po nito? Paano mo idideklara o paano mong matatanggap o paano mong aangkinin o pananampalatayaan na ikaw ay pinagpala ng Diyos? Since ang title po ng message natin, Are you
that you are blessed. Unang-una, kaya masasabi natin you are blessed because this is what the Bible says. Ito po yung totoong sinasabi ng Diyos sa atin. So when we talk about the redemption, hindi lamang po tayo niligtas, hindi lamang tayo pinagaling, kundi kasama po sa pagtubos ng Diyos ay ang pagtubos sa atin mula sa kahirapan. That's why you are blessed. Pangalawa, why we are blessed? Because we are all child of the living God. John 1:12. To those who receive Jesus Christ, God gave them power or authority or right to become His children. Anak ka ng Diyos. That's why you are blessed. Pangatlo, bakit sila pinagpala? Dahil unang-una, hindi po sila makasarili sa kanilang mga pagpapalang binigay ng Diyos sa kanila. Maliit man ito malaki. Why they were so blessed? Because they learn how to be generous. Hindi lamang po sila natutong magbigay, kundi higit pa sa normal na ginagawa ng mga tao. Because they saw themselves as God's chosen people, blessed by the Lord, because of what Jesus did on the cross of Calvary. So brothers and sisters, kaya ngayong araw na ito masasabi ko that you are blessed. Because we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, dahil sa iyo, He became poor, that through His poverty, you might become rich. You are blessed. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat na kami po ay yung pinagpala sa aming mga buhay. Because of your divine promises, we are what we are today. Maraming salamat na mga pangako mo ay nagdala sa amin sa panibagong antas ng aming buhay, Lord. Hindi kami mananatili sa kahirapan, bagkos kami ay pupunta. At hindi lang pupunta. We are so blessed that you have promised us life and have it to the full. We are blessed, John 10:10. Sabi niyo po, Panginoon. Maraming salamat. And I pray today, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Lord, kung ano man ang mga kasalanan na nagawa namin, sa iyong harapan ay hiniling namin ang paghuhugas at paglilinis ng iyong banal na dugo. And may your Holy Spirit continually dwell in our spirit, Lord God. And may the Lord Jesus Christ be continually lifted up and given all the glory sa lahat po ng ginagawa namin. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin sa araw nito. Ito po aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyong pong pagtunghay. Ngayong araw na ito sa ating araw-araw ay pagpapala. And may the good Lord continue to bless you more and more in Jesus' name. Amen and amen. God bless.